So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Eh, di ba yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama ho. Ayaw naman nila suportahan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, dito mapapatunayan, whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. O eh, marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. O eh, ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. O ngayon, na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, etong sabi niya, hindi namin ma-connect. Ay yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan... Sino ang nagsasalita dyan? Chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Eh, di ba yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama ho. Ayaw naman nila suportahan. Una nun, yung mag-asawang Diskaya. Oo, yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun eh, di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materyales na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila. O, kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang ay yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan, ini-encourage mo nga eh. Ang hirap ngang kumuha eh. Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang ako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya o buhay ng pamilya.
Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. O marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, Ito malinaw eh. Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. O di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si retired Justice Andres Reyes. Well, this scheme could have come from the USEC or could have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument na yung pinapasa yung cheque, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, you look for your favorable engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ng engineer na, sige, 24, kaya ko magbigay ng 35%, ibibigay sa kanyang inyong kontrata. On that part naman, after that, yung naman engineer, mangarap ng contractor na willing mag-advance ng 25% of the contract price. So yung proponent, nakakuha na siya ng 35%. After that, wala na siyang pakialam doon. Alam na gagawa na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi partihan sila doon. I think that's the general scheme, no? Yung part ng whistleblower, pakihanap nyo, ha? Kasi dito, kinuwento niya kung paano yung scheme, Sen, eh. Pero may part doon na nananawagan siya sa publiko. Yun ang hinahanap natin. Yun yung theory niya eh. Yun ang scheme eh. Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Ayun. Or a theory. Kailangan merong tetestigo. Yun ang patakaran ng batas natin eh. So kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen... Sana yun ang napakita. Hindi, mamaya hahanapin po natin. Yung mismong eksakto, yung nananawagan siya sa publiko. So, mabubuo na po ang sa isipan natin. Kasi dati hindi mo maintindihan pa noon no? Na parang maniniwala sila sa sinasabing ang bakan gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya. Pero right now, pagkatapos ng mga development na ito, marirealize mo, mukhang meron ng mga gustong wag maituro yung mastermind. Kaya ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Wala naman nakagawa nun kung hindi siya. Ni si Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Para ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka. As I said, we need whistleblowers because there is no connection from the DPWH to the proponent. We have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is... Ayun, malinaw nga yun. Sabi niya, nahihirapan siyang i-connecta sa pagitan ng proponent. Yung may kinalaman doon sa pagpapatupad ng project, at saka yung empleyado ng DPWH. So, mangangailangan ako kanya ng whistleblower. So, itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman, may magagawa siyang paraan tungkol dyan. So, sa mga tweet, pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo. Di ba, meron kang protection. Ang estadong magbibigay siya ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin Yun ang yun ang layunin ng batas. Gusto ng estado
magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya, in exchange for that, bibigyan niya ng protection eh. So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga, patungkol yun sa protection at benepisyo nung taong nag-a-apply na maging state witness. Pagkas nag-a-apply pa lang, para ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon, bayaran mo muna yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa... dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Pinahirapan mo, pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta ang ano dyan. Si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Ano pa sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng gusto ko mangyari? Ngayon, malinaw na, Sen. Iwanan natin yung parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pag-deliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Anong ginawa nila? Bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip na, sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may naghanap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Taga saan ka? Nasaan ka nung ganito? Peke yung ID mo. Parang si Saito. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Yan. Pero ingatan nyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh. Sasabihin niya, Mariosep naman na tao to. Tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Ako pala ang babalikan nito. So paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado,